Ma'am, ready na po ang meeting room. Nandiyan na rin si Mr. Velasquez. Hininto ni Ariel ang kanyang ginagawa. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang sekretarya at ngumiti dito. Huwag mo munang sabihin na nandito ako. Gusto ko makita kung ano itsura niya ngayon, pagkatapos ng lahat. Pero ma'am, 3 years. 3 taon. Bago ko muling makikita ang lalaking sumira ng buhay ko. Let's make it worth the wait. Ilang minuto niyo po siyang gustong paghintayin. Pati po kasi ang mga board members sabik na rin na makita kayo. Ang lahat curious kung sino ang bagong mukha ng Vergara Holdings. Give me at least 10 more minutes. Magpapaganda lang ako ng sobra. Dahil sa tinura ni Ariel, ngumiti ang kanyang sekretarya. Sige po, Ma'am Ariel. Take your time po. Labas po muna ako. Nang makaalis ang kanyang sekretarya, ginamit ni Ariel ang maikling oras na yun upang mag-ayos ng sarili. Sinigurado talaga niyang magiging presentable siya, hindi lang sa board members, kundi pati na rin sa lalaking dahilan kung bakit pinilit niyang baguhin ang buhay niya. Makalipas ang ilang minuto, sabik na ang lahat, hindi na sila makapaghintay pa, kaya't nang tumikam ang isa sa board member na may mataas na posisyon sa kumpanya, binalot ng katahimikan ang paligid. Ang lahat ng tingin nakatutok lang sa pintuan ng press conference room. Everyone, Mr. Damian our visitor? The new representative of Vergara Holdings is already here. Pilit na nag-focus at nag-angat ng tingin si Damian. Bakas na sa mukha nito ang excitement na makita ang nasabing representative ng kumpanyang nais niyang makakolaborate. Please welcome the new representative of Vergara Holdings. Umugong ang palakpakan sa loob ng conference room, pero taliwas yun sa naging reaksyon ni Damian. Umawang kasi ang bibig nito nang makita ang babaeng pumasok sa pintuan. Ariel. Hi, Mr. Damian Velasquez. It's nice to finally see you again. Nung ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok sa kumpanyang to? Ngumiti si Ariel. Tinapunan niya ng tingin ang lahat ng nasa loob ng conference room bago muling bumalik ang atensyon kay Damian. Why are you questioning me? Duda ka ba sa kaya kong gawin? 3 taon, Ariel. Hindi ko akalaing babalik ka pa. The feeling is mutual. Pero alam mo, may paraan talaga ang tadhana para singilin ang mga taong may pagkakautang sa'yo. Sandaling natahimik si Ariel. Naupo siya bago muling magpatuloy. Anyway, let's get down to business. Hindi ako pumunta dito para magdrama o ungkatin ang nakaraan. Tumikim si Damian. Patay malisyo siyang naupo sa kanyang destined chair at tinuon ang tingin kay Ariel kasama ang mga board members. Tahimik na sinimulan ni Damian ang presentation. At habang nagsasalita siya, hindi maalis ni Ariel ang malamig na titig sa kanya. Hindi dahil sa admiration, kundi dahil sa alaala ng mga salitang minsan ay sumira sa kanya. As we all know, the merger with Vergara Holdings could strengthen our market position, both locally and internationally. Habang tumutunog ang projector, hindi maipinta ang ekspresyon sa mukha ni Ariel. Parang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Damian, tinitimbang niya kung totoo o puro palabas lang, gaya ng dati. Nang matapos si Damian magsalita, agad siyang tumayo at kinuha ang atensyon ng lahat. Thank you, Mr. Velasquez. That was a good presentation, but I have few points to clarify. Ani Ariel, habang diretso ang tingin kay Damian. Binuksan niya ang folder sa harapan at kalmadong nagbasa. Una sa lahat, this proposed partnership sounds good on paper, pero alam natin pareho na hindi lahat ng maganda sa papel maganda sa realidad. May bahagyang kabang bakas sa mukha ng ilang board members,
Ngunit hindi nagpahalatang naapektuhan si Damian. If you're implying something, Miss Vergara, I suggest you'd be direct. I like that. Straight to the point. Well then, what I'm telling you is simple. I don't make deals with companies who treat loyalty like trash. Mabilis na binalot ng katahimikan ng paligid. Mabilis na binalot ng katahimikan ng paligid. Halos paghinga lamang ng mga tao sa loob ang maririnig. Ramdam ng mga nasa loob ang tensyon sa pagitan ni Ariel at ni Damian. Kaya isa sa mga board members na nasa loob ang sinubukang magbaba ng pader sa pagitan nila. Miss Vergara, perhaps we should schedule another meeting for. No need. I'm just making sure Mr. Velasquez knows what kind of partner he's dealing with. Pagpuputol na sambit ni Ariel. This isn't the right venue for personal issues, Ariel. Oh, don't flatter yourself. This is business, remember? Nothing personal. Tumayo si Ariel, inayos ang folder at ngumiti sa lahat. Anyway, I think that's all for today. I'll review your proposal and get back to you. Lumabas na si Ariel sa conference room na may matamis ngunit mapanuyang ngiti sa labi. Naiwan si Damian at tila walang masabi. Habang ang mga board members nagtatakang nagbubulungan. Matapos manggaling sa conference room, dumiretso na si Ariel sa elevator. Nang bumukas ito, natagpuan niya sa loob si Lucas, ang presidente at CEO ng Vergara Holdings. How was it? Tanong ni Lucas nang sumara ang pinto ng elevator. As expected, nagtago siya sa professionalism niya. Pero nakita ko sa mata niya, gulat pa rin siya hanggang ngayon. Ngumiti si Lucas bago sumagot. That's good. The first step to revenge is to make them remember you. Don't worry, hindi niya ako makakalimutan. Lalo na sa mga susunod kong hakbang. Nagsuot ng malademonyong ngiti si Ariel. Sumandal siya at nakangiting humarap kay Lucas. So what's next? Destroy Serena first. Siya ang unang dahilan ng lahat. Gusto ko mawala sa kanya lahat ng pinaghirapan niya. Just like what she did to me. Hanggang ngayon, di pa rin talaga ako makapaniwala, Ariel. Ang laki na ng pinagbago mo. I don't have a choice. Kailangan ko maging ganito. Kasi kung mananatili ako mabait, matagal nang tapos ang laban na to. Then let's finish what they started, together. Hinaplos ni Lucas ang buhok ni Ariel habang nakangiti. Sandali namang sumandal si Ariel sa balikat ni Lucas bago bumukas ang elevator. Alam mo, deserve mong huminga. Kape muna tayo before heading back. What do you think? Ngumiti si Lucas habang hawak ang elevator button. Do you really think I need one? After that meeting? Definitely. You just roasted Damian in front of our board. Nagkatinginan sila sa kasabay na tumawa. Fine, fine. Coffee sounds good. Pero sagot mo, Mr. CEO? Anything. For my favorite representative. Dumiretso siya sa pinakamalapit na coffee shop. Habang naghihintay sa in-order na kape, nakamasid si Ariel sa paligid. Pansin niya ang moderno at klaseng ambiance ng naturang coffee shop. Mabilis ang serbisyo, kaya ilang minuto lamang matapos silang umorder, na-serve na yon agad sa kanilang mesa. You've come a long way, Ariel. 3 years ago, you couldn't even say his name without crying. I know, and I'm proud of myself. Compared to before, I can now face him without shaking. That's progress, right? Yeah, and that's strength. Ngumiti si Ariel. Tiningnan niya ang sarili niyang reflection sa salaming bintana bago sumagot. Funny, I used to think revenge would feel satisfying. Pero habang tinitignan ko siya kanina, parang wala namang nagbago. Naninikip pa rin ang dibdib ko sa tuwing naaalala ko yung ginawa nila sa akin. Did you know why you feel that way? Because sometimes, closure doesn't come from hurting them back. It comes when you stop letting them define you. Seryoso ang tiningnan ni Ariel si Lucas. Kung makapagsalita ka, parang nanggaling ka na dun ah.
If you just hear my whole story, malay mo naman, di ba? Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap ang dalawa, isang pamilyar na boses ang narinig nila mula sa di kalayuan. Well, well. Look who finally found your comfort zone. Natigilan si Ariel, habang si Lucas naman agad na lumingon. Natagpuan ng mga mata niya si Damian. Nakatayo ito sa table ng kabilang parte, nakapamulsa habang nakangisi. Coincidence ba to, sinasadyang sinusundan mo ko? Lalong lumaki ang ngisi ni Damian. Don't flatter yourself. Nagkataon na nakita tayo dito. Tsaka bakit naman kita susundan? Lumayo ka sa akin. Kung order ka, umorder ka at umalis dito. Chill. Huwag mo ako ipagtulakan palayo. Ayaw mo ba makita ko kung sinong ka-date mo? After seeing the both of you, nasagot na yung pag-iisip ko kung paano ka nakapasok sa Vergara Holdings. Ginagamit mo pala ang sarili mo para makakuha ng posisyon sa kumpanya ng lalaking to? Ang malaking ngiti sa labi ni Lucas ay unti-unting naglaho. Mr. Velasquez, if you're here to start an argument, this isn't the right place. Relax, Mr. Vergara. Ang sinasabi ko lang naman, malapit si Ariel sa mga powerful men kagaya natin. Sandaling nilingon ni Ariel si Lucas bago ito tumayo at harapin si Damian. Alam mo kung ano nakakatawa, Damian? Tingin mo sa'yo pa rin umiikot ang mundo. Masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Talaga? Ikaw naman, masyado ka pa rin mahilig gumawa na eksena. Habang namumuo ang tensyon sa pagitan ni Ariel at ni Damian, pumagitna si Lucas. Enough! Damian, she doesn't owe you an explanation. Or anything you wanted to hear from her. Move on, man. Move on. Ngumisi si Damian. Ako? Mag-move on? Sa kanya mo dapat sabihin at hindi sa akin. Wag ako. You? Bago pa man matuloy ni Ariel ang kanya sinasabi, naging mas mariin ang hawak sa kanya ni Lucas, dahilan para tigilan niya na pakikipag-usap kay Damian. Damian, pwede ba umalis ka na? Sinisira mo ang date namin ni Ariel. Lalaki ka rin. Hindi mo rin gusto kapag sumisira ng date mo. Matapos magsalita, binitiwan na ni Lucas ang kamay ni Ariel. Tumayo siya at hinila ang upuan ng kanyang kadate. Ano pa hinihintay mo? Umalis ka na? Kagat labi na nilisin ni Damian ang naturang cafe. Muntik mo nang masira ang plano mo. Buti na lang at nakapagtimpi ka pa. Kaya nga salamat at nandyan ka. Napigilan mo pang patulan ko yung lalaking yun. Huwag mong hayaang sirain niya ang mood mo. Hindi ka makakapag-isip na maayos kapag mainit ang ulo mo. Ipinagpatuloy ng dalawang pagkakape. At nang matapos sila muli na silang bumalik sa office. Matapos magkape, nag-asikaso na sila. Good job kanina. You handled Damian better than I expected. Better than you expected. You sound like you doubted me. Ngumisi si Lucas sa kanya. Not doubting. Just impressed. I didn't think you could keep that much composure in front of him. Di ko nga rin alam kung paano ko nagawa yun. Ani Ariel sa kamalalim na nagbuntong hininga. Umupo siya sa couch at inalis ang kanyang heels. Ay, sumakit ang paa ko dun Sandaling binalot ng katahimikan ng paligid. Hanggang sa si Lucas na mismo ang bumasag nito. So what's your next plan? You mentioned Serena earlier. Yeah, she's next. Nakapaan na tumayo si Ariel. Lumapit siya sa table at kinuha ang folder na matagal niya nang tinatrabaho. Pinag-aralan ko ang kumpanya niya. May upcoming charity event sila next week. I'll make my move there. You mean, you'll crash the event? Not exactly crash. I'll be invited. That sounds dangerous. You're playing with fire again, Ariel. Fire doesn't scare me anymore. Nasunog na ako nun. Alam ko na kung gaano kasakit. This time, ako na ang magsusunog. Sandaling tumitig si Lucas kay Ariel. Natawa siya na matagpuan ang determinasyon sa mga mata ng babae. Sasamahan kita. Hindi kita hayaang harapin to na mag-isa. Lucas, you don't have to. I insist. Tumayo si Lucas at tumingin sa city lights. Natanaw sa kanyang opisina.
Besides, hindi lang ito tungkol sa revenge, Ariel. I want you to finally get your peace. Kaya kita tinutulungan. Natahimik si Ariel at saglit niyang pinagmasdan ng lalaki bago siya tumayo at lumapit dito. Peace? Halimutan ko na kung anong pakiramdam nun. Dahan-dahang pinihit ni Lucas ang kanyang katawan, paharap kay Ariel. Tinapik niya ang balikat nito bago magsalita. Hayaan mo lang ako suportahan ka. Hindi mo naman kailangan sarilinin ng lahat. Nandito lang ako para sa'yo palagi. Salamat, Lucas. Utang ko sa'yo ang lahat. Oh, come on, Ariel. Wala kang utang sa akin. Lahat na meron ka ngayon, nakuha mo yan dahil sa pagsisikap mo. Imagine, dumaan ka sa pinakamabigat na dagok ng buhay mo. Salamat dahil tinanggap mo ako dito sa kumpanya mo. Kahit may sarili na akong kumpanya, tinanggap mo pa rin ako dito. Speaking of company, kailan mo balak ipakilala sa lahat ang succeeding company mo? Porket may opisina ka dito ka na nagstay. Baka namimiss ka na ng mga employee mo. Aware sila na may posisyon ako dito. Well, ikaw din naman, di ba? Sa laki ng shares mo sa company ko, pwede mo na akong palitan. Yun ang hindi ko gagawin. Kapag ikaw pumayag na mapangasawa ko, we can merge the company. Kikilalanin tayo na pinakamayaman kapag nangyari yon. Asawa ka dyan. Puro kakalokohan. Tumatawang balik ni Ariel. At umira pa sa lalaki. Bumalik na nga tayo sa trabaho. Bako saan mapapunta yung usapang to. Nakangiting tumitig na lamang si Lucas kay Ariel dahil ang totoo. Matagal niya na itong gusto. Alam naman ito ni Ariel kaya nga lamang, hindi pa ito handa. Kaya hanggat maaari umiiwas ito. Makalipas ang isang linggo. Miss Manzano, everything's ready. Nasa lobby na rin ang sasakyan. Saad ng driver ni Lucas habang maingat ay sinasara ang zipper ng clutch bag ni Ariel. Perfect timing, ani Ariel habang sinusulyapan ng sarili sa malaking salamin. Nakasuot siya na eleganteng silver gown na fit sa katawan niya. Simple lamang ang kanyang makeup pero lutang pa rin ang kanyang kagandahan. Lalo siya naging kaakit-akit sa pagkakahulog ng buhok niya sa balikat. I can't believe this is the same woman I met 3 years ago. Ani Lucas na nakatayo sa may pinto. Nakaitim itong tuxedo at hawak ang kanyang cellphone. You look stunning, Ariel. Flattery won't work tonight, Mr. Vergara. Hindi tayo pupunta doon para magpasikat, kundi para magsimula ng laban. Yeah, but looking that beautiful helps. Lucas, ani Ariel pero hindi napigilan ng bahagyang pagngiti. Fine. Mag-focus tayo sa mission. So what's the plan again? Simple lang. Makikihalubilo tayo sa crowd. I'll act civil. Gusto ko maramdaman ni Serena na secure siya sa mundo niya ngayon. Para kapag dumating ang oras na bumagsak siya, hindi niya alam kung saan siya kukuha ng lakas. Oh, cold. I like it. Pero Ariel, just promise me one thing. Do not lose control. Okay? Remember, this is not about rage anymore. It's about winning. Relax, Mr. CEO. I learned my lesson the hard way. This time, I'll play the game smarter. Pagdating nila sa venue, sabay silang bumaba ng sasakyan. Halos mapatingin ng mga tao sa entrance nang makita si Ariel at Lucas na magkasabay. Good evening, Mr. Vergana and Miss Manzano. Bati ng host sa entrance. Ngumiti lang si Ariel at Lucas tsaka sabay na naglakad papasok. Sa loob ng venue, puro mayayaman ang bisita. Ang mga taong naroon binubuo ng mga business tycoons at socialites. Habang naglalakad sila, napapansin ni Ariel ang mga matang sinusundan siya. People are staring. Bulong niya kay Lucas. Of course. You just walk in, like you own the place. Sagot ni Lucas na bahagyang nakangisi. Ilang sandali pa, narinig nilang muli ang boses ng host. Ladies and gentlemen, please welcome our beautiful event organizer and the woman behind this charity gala, Miss Serena Valdez. Mabilis na umugong ang masigabong palakpakan sa buong lugar. Unti-unting binaling ni Ariel ang kanyang tingin sa stage.
At doon nakita niya si Serena. Malaki ang ngiti nito. Nakasuot ng royal blue gown na kumikislap sa ilaw. Halos wala naman itong pinagbago. Ganon pa rin ito kahit 3 taon na mula nang huli siyang makita ni Ariel. Look at her. She's still pretending she's the saint. Let her have her spotlight. Pagkatapos ng gabing to, she'll start losing it. Lumapit ang isang waiter at inalok sila ng champagne. Tinanggap ni Ariel yon at bahagyang inangat ang baso. To new beginnings. Revenge. Sabay na sagot ni Lucas. Habang abala si Serena sa pakikipag-usap sa mga guest, lumapit si Ariel sa grupo nito. Good evening. Bati ni Ariel na may mapanuksong ngiti. Halos mabitawan ni Serena ang hawak na baso nang makita kung sinong nagsalita. Ariel! Bulong nito. Bakas pa sa mukha nito ang pagkagulat. It's been a while. Ang ganda na event mo. As expected, classy. Anong ginagawa mo dito? Oh, didn't you hear? I'm one of the donors. Got to invite myself. Hindi nakasagot si Serena. Tumikim naman si Lucas mula sa likuran. Miss Valdez, nice to see you again. Congratulations on the success of your event. Mr. Vergara, I didn't know Ariel's working with you now. She's not just working with me. She's my partner. Ani Lucas habang nakatingin kay Ariel. Halos hindi maitago ni Serena ang gulat. Partner? Yes. In business. And maybe in a few more things soon. Sandaling tumigil si Serena. Pilit pinapanatili ang ngiti habang sa loob ay tila gumuho ang mundo niya. Enjoy the rest of the night, Serena. You deserve it while it lasts. Lumayo agad sila ni Lucas at marahan itong tumawa. That was brutal, and I call it karma, and I'm just warming up. Habang papalabas sila ng ballroom. Bahagyang sumulyap si Ariel kay Serena. Nakatayo pa rin ito, tahimik pero halatang tinamaan sa mga nangyari. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Ariel ng satisfaction na matagal niya nang hindi nararamdaman. Kinabukasan, tahimik sa paligid, maliban sa mahinang tunog ng espresso machine sa pantry. Nakaupo si Ariel sa isang high stool habang nagkakape. Nakasuot siya ng simpleng white blouse at pencil skirt. Hindi pa rin ako makaget over sa mukha ni Serena kagabi. Ani Lucas habang inaabot ang tasa ng kape sa kanya. You really nailed that entrance. You think so? I know so. Pero you have to admit, na-enjoy mo yun. Maybe a little, pero hindi pa ako tapos, Lucas. That was just the first move. Then I guess, we need to plan the next move. But before that, gusto ko tang yayain mamaya. Coffee lang ulit. I know a quiet place nearby. A good spot to think. That sounds tempting. Pero, sigurado hindi lang coffee yan. Of course not. May kasama yung best croissant in the city. Fine. Pero 1 hour lang ha. Kasi may meeting pa ako sa hapon. Matapos ang kanilang trabaho, dinala nga ni Lucas si Ariel sa lugar na sinasabi niya. Pagdating nila doon, namangha si Ariel sa lugar. Tahimik ang ambiance, may jazz music na marahang tumutugtog. Kasalukuyan silang nakaupo sa labas na tanawan dagat. Hindi ko akalaing mag-enjoy ako sa ganito kasimpleng lugar. Ani Ariel, habang pinagmamasdan ng alon. Maybe it's because you've been too busy fighting ghosts. You deserve peace too, Ariel. Peace doesn't come easily for people like me. Then maybe it's time for you to let it find you. Kahit sandali lang. Bago pa man makasagot si Ariel, may boses silang narinig mula sa likuran. Ariel! Napako siya sa kinauupuan. Dahan-dahan siyang lumingon at doon nakita niya si Damian. Nakatayo sa gilid ng cafe, hawak ng cellphone at halatang gulat. Damian! Halata sa boses niya ang pinaghalong gulat at kaba. Tumayo si Lucas. Nagulat man pero nanatiling maangas ang tindig. Small world, ah.
Apparently. Too bad for you, Ariel. Sa coffee shops ka lang ba kayang i-date itong si Lucas Vergara? Nung ako ang boyfriend mo, kung san-san kita dinadala, tapos siya sa ganitong klaseng lugar ka lang dadalhin. Stop it, Damian. It's not a date. It's just business. We're just discussing some projects. Projects? Pag-uulit ni Damian. May pagkamahangin ang tono ni Damian kaya hindi ito nagustuhan ni Ariel. Pero bago pa man ito tuluyang magalit, nagpaalam na si Damian. I have to go. See you around, Ariel. Nang makaalis si Damian, naging tahimik ang dalaga kaya naman agad siyang tinanong ni Lucas. Ayos ka lang? Okay lang ako. Hindi ko lang inakala na magkikita kami ulit. Dito pa sa lugar kung saan sinabi mo makakapagpahinga ako. Baka coincidence lang. Malay mo, pati tadhana. Sinusuportahan ka kaya kayo pinagtatagpo. Baka nga. Hayaan na lang natin. I-enjoy na lang natin ang sandaling to bago mag-back to work. After the very tiring day, as usual, hinatid ni Lucas si Ariel. Habang nasa biyahe sila, kapansin-pansin ang pagiging tahimik nito. Kaya hindi nagdalawang isip si Lucas na usisain ng dalaga. Tahimik ka. Kanina ko pa napapansin yan mula nung nasa cafe tayo. Are you thinking about them yan? Actually, hindi siya. Naisip ko kasi kung what if tumigil na lang ako sa pagganti? Paano kung palipasin na lang ang lahat at mamuhay ng malayo sa kanila? Would I be happy? Ano ba sa tingin mo makakapagpasaya sa'yo? Kapag ba tumigil ka, kapag napanagot mo sila sa ginawa sa'yo? Kasi kung akong tatanungin, deserve nilang mag-suffer. Deserve nilang mapahiya. Deserve nilang maranasan na lahat ng ginawa nila. Para naman alam nila kung anong pakaramdam. Akala ko madali na makamit yung kapayapaan sa dibdib eh. Pero mahirap din pala, no? You've already survived the worst part, Ariel. What's left now is reclaiming who you are. Ngumiti ng mapait si Ariel. Hinawakan niya ang kamay ni Lucas bago magsalita. Thank you, Lucas. Thank you for always cheering me up. Salamat kasi never mo akong iniwan. Lalong-lalo na sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. No worries, basta para sa'yo lahat gagawin ko. Alright, nandito na tayo sa condo mo. May iwan na kita and see you tomorrow. Makalipas ang ilang araw, Miss Manzano, confirm na po yung attendance sa lunch ng Forbes Elite Philippines na magaganap mamaya. Tanong ng assistant ni Ariel habang maingat na inaayos ang dokumento sa mesa. Yes. Vergara Holdings is one of the major sponsors, so I have no choice but to attend. By the way, ma'am, nakita ko po sa list ng featured executives, nandun po si Miss Irina Valdez. Huminto si Ariel sa ginagawa at tinapunan ng tingin ng kanyang assistant. Of course she is. She'll never miss an opportunity to show off. Gusto niyo po ba ipa-adjust ang seating arrangement? Baka, no need. Let her sit wherever she wants. Kahit sa tabi ko pa, hindi naman ako matitinag doon. Upang paghandaan ng event na kanyang pupuntahan, inubos ni Ariel ang maghapon niya sa pagpamper ng kanyang sarili. Nagpaganda siya ng sobra upang mahigitan si Serena. Nang sumapit ng gabi, nang tumantong si Ariel at Lucas sa sahig na events place, namangha sila sa ganda ng lugar. Kahit pa nasa bungad pa lamang ng lugar sina Ariel, tanaw na nila ang itsura ng loob. Mataas ang kisame ng ballroom, maliwanag ang ilaw na halos nakakasilaw na, at ang paligid ay puno ng kilalang negosyante, media personalities at influencers. May malaki ng backdrop sa stage na may nakasulat na Forbes Elite, The Faces of Modern Power, 2025. Lakihan mo pa ang ngiti mo, Ariel. Tignan mo ang mga tao. Lahat nakatuon ang tingin sa'yo. Well, I guess ako na naman ang star of the night. Ngumiti ng abot tenga si Ariel matapos niyang sabihin yon. Iinit na naman siguro ang ulo ni Serena kapag nakita ako. Look how amazing and stunning you are, Ariel. That emerald green gown really suits you. Ang ganda-ganda mo. Focus, Mr. Vergara. We're here to make an impression. Sagot ni Ariel na halatang pinipigilan ang ngiti. Makalipas ang ilang sandali, nang tuluyan sila makapasok sa loob ng venue, narinig nila ang nagsalita ang host.
Ladies and gentlemen, please welcome one of this year's most influential women in business, Miss Irina Valdez. Mabilis na umugong ang palakpakan sa buong lugar. Kasunod doon ang pag-akyat nito sa stage. Seeing si Rina, hindi may pagkakaila na maganda rin siya. Ang kurbada ng katawan ay litaw sa suot niyang golden gown na talaga namang kumikislap kapag tinatamaan ng ilaw. Tignan mo ang babaeng yan. Trying hard talaga sa damit. Hindi pumapayag na hindi mangibabaw ang damit niya. Sobrang OA. Ang tinura na yun ni Ariel, tinawanan lamang ni Lucas. Good evening everyone. Tonight, we celebrate power, innovation, and the people who changed the game. Habang nagsasalita ito, ramdam ni Ariel ang matang lihim na tumitingin sa kanya. At hindi nga nagtagal. Now, I am honored to share this month's Forbes Elite cover. For the first time, two powerful women share the spotlight, Miss Irina Valdez and Miss Ariel Manzano. Mabilis umugong ang malabubuyog na bulungan sa lugar. Ang malaking ngiti ni Irina, unti-unting umimpis nang makitang umakyat ng stage si Ariel. Well, this is unexpected. Ani si Irina sa mikropono. Unexpected for you maybe, but I know this would happen sooner or later. Samantala, nakaantabay lamang si Lucas sa gilid ng stage. Nakikisabay siya sa palakpakan ng mga tao, habang ang tingin ay diretsong nakatuon lamang kay Ariel. Let's give them a round of applause! Anang host na nakatayo sa hindi kalayuan sa dalawa. Nagpost ang dalawa sa gitna ng stage na hawak ang magazine cover kung saan magkatabi ang kanilang muka. Si Serena nakangiti, pero halatang pilit. Si Ariel naman confident na nakangiti ng abot tenga. Pagkababa ng stage ng dalawa, sinalubong agad sila ng mga reporters. Miss Manzano, any message for Miss Valdez? Now that you're both on the same cover? Ngumiti si Ariel. It's an honor to be featured alongside with her. After all, nothing compares to facing your greatest rival and proving you're still standing. Greatest rival? What do you mean by that po? Muling tanong pa ng isang reporter. Are you treating each other as competitors? No comment for now. Let's just enjoy the rest of the night. Mabilis na pinukul kay Serena ang mikropono. Miss Valdez, care to respond? Well, success is sweeter when you know you've inspired others to rise up, right? Exactly. Ani Ariel. Sometimes, the people who try to pull you down are the same ones who end up lifting you higher. Sumabog ang masigabong palakpakan matapos sabihin yun ni Ariel. Ramdam ni Lucas na hindi na komportable si Ariel sa circle niya. Kaya hinila niya ito mula sa crowd. Habang papalayo sila, wala itong ginawa kundi purihin ang purihin si Ariel. That was savage. Kung nakita mo lang ang mukha ni Serena, mula nung umpisa mo siyang tabihan. Kitang-kita ko yung gigil. Presence mo pala, apektado na siya. Well, I call it poetic justice. Pagkalayo nila, huminto si Lucas at tinignan siya ng matagal. You know, Ariel, you're not just fighting back. You're starting to shine again. Ngumiti si Ariel sa kamalalim na nagmuntong hininga. Maybe, but sometimes, shining comes with price. And you know what? After this, maybe I should take a long, long break. I will go out of the country and take a break from everything. Kapag nangyari yun, sasamahan pa rin kita. Hindi kita iiwan. Sa tabi mo lang ako palagi. Makalipas ang ilang araw, tahimik ang buong opisina ng AM Media Group. Nabasag lang ang katahimikan ng tumunog ang sunod-sunod na tablet na assistant ni Ariel. Ma'am Ariel, ma'am, you have to see this. Halos pasigaw na tawag ng assistant niya habang hawak ang kanyang working tablet. Tignan niyo po kung anong trending sa social media. Let me see. Ipinakita ng assistant ang headline mula sa isang sikat na business news site. Serena Valdez under fire for alleged fund mismanagement and project manipulation. Kasunod nito ang screenshots ng email exchange na may mga pirma, figures, at confidential details. Oh my God, this could ruin her, ma'am. Tahimik lang si Ariel habang nakatingin sa screen. Hindi man lang bumakas ang gulat sa kanyang muka.
Send the link to my phone. Sa tingin ko po, Ma'am Ariel, sa inyo po mapupunta ang sisi. Kayo po ang pagbibintangan ni Miss Serena dahil malaki po ang galit nun sa inyo. Hayaan mo siya. Kung alam lang ng lahat ng ginawa sa akin ng babaeng yun, tiyak na maging sila magagalit din. Kung alam lang nila kung paano ako sinira ni Serena noon. Kung paano niya kinuha lahat sa akin. Alam mo ba? Kung paano ako kinalad ka di Damian matapos akong siraan ng babaeng yon? Knowing I'm still his girlfriend? Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Hayaan niyo po, Ma'am Ariel. May karma naman po lahat. Sooner or later babagsak din sila. Hindi na umimik pa si Ariel. Tumayo na siya at bumalik sa opisina. At makalipas ng ilang oras, Hindi ako sanay na wala ka sa Vergara Holdings. Nagugulat pa rin ako na pinili mo magstay dito sa AM Holdings Incorporated. alam mo naman, ilang buwan na lang ilo-launch na natin tong company na to. Magugulat na lang sila, most especially si Damian. Dahil hindi na ako yung Ariel na inaapi-api nila noon. Exactly. Anyway, nakita mo na ba yung pumutok na issue online? Yes, Hindi ko pa rin alam kung matatakot ako o hahanga sa'yo. Kasi parang lagi mo alam kung kailan darating ang bagyo. At kung paano ito iikot pabor sa'yo. wala akong kinalaman dyan. Sometimes, karma just has a perfect timing. Come on, Ariel. Don't tell me coincidence lang to. You made a move, didn't you? I swear it wasn't me. Sa ugali ni Serena, hindi malayo na may iba pang galit sa kanya. Baka sila ang may gawa nun. Sandaling natigilan si Lucas. Nag-iisip pa lamang siya ng sasabihin ng biglang magring ang phone ni Ariel. Imbes na sagutin, tinitigan lamang ni Ariel ang pangalan ng caller sa screen. Sino yung tumatawag? Si Serena. May number kayo na isa't isa? She texted me first at hindi ko alam kung saan niya nakuha ang number ko. Ngumisi si Ariel bago muling nagpatuloy. She called me last week after years of pretending I don't exist. Ba't di mo sagutin? Tingin mo dapat ko bang sagutin? Sagutin mo. Pakinggan mo kung paano niya i-defend ang sarili niya. Mula sa isyong binabato sa kanya. Nagsuot ng malademonyong ngiti si Ariel sa kanya sinagot ang nasabing tawag. Hello, Serena. Napatawag ka. Ani Ariel sa pinakamalambing na boses na kaya niya. Tingin mo kaya mo akong sirain dahil sa pinaggagawa mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo, Serena. Stop lying! Kala mo ba hindi ko alam na ikaw ang nag-leak ng lahat ng private evils na pinupukol sa akin? Alam ko, ikaw ang may kagagawa nun. Sinisira mo ang imahe ko para ano? Gumanti dahil sa nangyari 3 years ago? Wow, you sounded so sure. How could I do that kung wala akong access sa email mo? Come to think of it, Serena. You really should be careful about who you trust, huh? The walls have ears. Remember? Those people who tried to destroy you knew you were a bad person. Ibang tao na ang gumagawa ng paraan para iganti ako sa'yo. Don't play games with me, Ariel. I swear, I'll make you regret this. I'm not playing games, Serena. You just finally got what you deserve. Enjoy the spotlight, but this time for all the wrong reasons. Pagkababa ng tawag, napahinga ng malalim si Ariel. Are you okay? More than okay. Sagot niya bago uminom ng kape. So tell me, Ariel, totoo nga na hindi ka umigawa nun? Hindi nga ako. Gaya ng sinabi ko, wala akong access sa email ni Serena. Wala akong tauhan sa company nila ni Damian. So baka may iba pa talagang kaaway si Serena. Probably someone na may lihim na galit sa kanya. Hindi na rin naman ako magtataka. Knowing her, alam ko marami talaga may galit sa kanya. Kung sa bagay, you have a point. Siguro yung gumawa nun. Nasa loob lang ng Velasquez Holdings. Anyway, I'm already working on our next move. Diba sabi mo, hanapin ko yung mga taong pinapahanap mo sa akin? Yung mga investors sa company nila? I found them. At nakapag-set na rin ako ng meeting with them. Have you discussed sa kanila yung plano natin? Yes, nabanggit ko na sa kanila na bibilihin ko at babayaran ng doble ang ini-invest nila sa company ni Damian. Ariel, kapag pumayag sila at nakapag-negotiate sa atin, magkakaroon tayo ng karapatan sa Velasquez Holdings. I can't wait for it na masaksihan ang pagbagsak nila. So kailan magaganap ang meeting na yan? This week, hindi ko na pinatagal pa ang proseso. Doon din naman yun papunta. Ngumiti ng abot tenga si Ariel.
Hindi pa man nangyayari na i-imagine niya na si Damian at si Rina na umiiyak habang nakaluhod sa harapan niya at humihingi ng pagkakataon at ng awa. Makalipas ang ilang araw, nanatiling tikom ang bibig ni Ariel hinggil sa mga isyong kumakalat laban sa kanya. Kahit pa magpahanggang ngayon, siya pa rin ang pilit na sinisisi ni si Rina sa unti-unting pagkasira ng imahe nito. Deadma si Ariel sa mga nangyayari sa paligid. Dahil ang totoo, meron siyang pinaghahandaan. Nagsimula na kasi siyang kumilos upang agawin ang bagay na siyang makakadurog sa pagkatao ng dalawang taong sumira sa buhay niya. Habang abala si Damian sa pag-aayos ng mga nasirang deals at sa paglilinis ng kalat na ginawa ng issue ng girlfriend niyang si Serena, lihim na nakipagkita si Lucas sa ilang malalaking investors ng Velasquez Holdings. So Mr. Vergara, you're planning to buy a portion of Velasquez Holdings? Tanong ng investor na may pinakamalaking portion sa kumpanya ni Damian. Yes. I've been observing the company for a while. There's potential, but I think it needs better direction. Better direction? You mean not under Damian Velasquez? Hindi ba't may ongoing negotiation kayo ni Mr. Velasquez? I heard he tried to ask you to be his business partner. Di ba sumubok siyang kunin ka investor? Actually, naka-line up na ang contract signing. Pumayag na ako mag-invest sa company niya. And about sa reason kung ba't nais kong bilhin ng shares mo, gusto ko magkaroon ng stability ang kumpanya ni Damian. Right now kasi, nakikita kong wala ang company niya nun. Tsaka nakikitaan ko ng potensyal ang kanyang kumpanya. Kailangan lang na improvement, kaya nais ko sanang tulungan si Damian. Tuturuan ko siya ng tactics para mamayagpag din ang kumpanya niya gaya ng sa akin. So, Vergara Holdings sa magiging buyer. Sa company mo na ipapangalan ng shares. Officially, yes. Vergara Holdings will handle the acquisition, but the full ownership details will remain confidential until the final signing. We'll need assurance, Mr. Vergara. Kailan ko makukuha ang pera ko? You'll have it. Clean money, fast transaction, no press. I'll make sure of that. Basta idadaan natin sa legal process. Natahimik ang naturang investor. Tumangutango ito na para bang pinag-isipang mabuti ang alok ni Lucas. I know you so well. Kilala kang pinakamautak at pinakamagaling sa larangan ng pagnenegosyo, kaya sige. Ipagkakatiwala ko sa iyo ang shares ko sa Velasquez Holdings at hindi lang yan. Handa rin ako mag-invest sa kumpanya mo. Maraming salamat. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa akin. Tumikim ang nasabing investors. One last question, Mr. Vergara. Why Velasquez Holdings? You've got better options. Let's just say, I'm investing in something. And the Velasquez Holdings, I know that's worth every risk. Matapos ang meeting, tumayo si Lucas at nakipagkamay sa investor. Habang papalabas ng lounge, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Nang tignan niya ito, mula ito kay Ariel. Ariel's inviting me for a dinner date. Siguro excited na yun malaman ko ano nangyari sa meeting ko. Gusto ko makasama siya pero gusto ko rin siyang masorpresa. Kailangan ko muna maklose lahat ng business negotiations bago ko sabihin sa kanya. Aniya sa sarili. Lucas worked tirelessly every day just to get that goddamn shares under the Velasquez Holdings, and after 3 weeks of it, he already got the 75% of shares. Para ibahagi ang achievements sa kanya nagawa, in-invite ni Lucas si Ariel sa isang dinner date nang sa ganon doon niya maidiscuss ang pagtatagumpay niya sa pagbili ng mahigit kalahating shares ng kumpanya ng hambog na si Damian. Pero hindi pa alam ng babae na nabili niya ito. Kaya kinagabihan, what's the occasion? Hindi mo naman ako ini-invite ng ganito unless it's big news. Maybe I just wanted to celebrate something or someone. Huh? Alam ko yung tono mo, Lucas. Spill it. What's going on? Chill ka lang, Ariel. Sasabihan ko din naman sa'yo lahat. Nangangati na yung tenga ko na malaman lahat na kwento mo eh. Huwag mo sabihing business move na naman. Good news siguro, no? Hay nako, Ariel. Kahit kailan talaga napakamainipin mo. Sige na nga, sasabihin ko na main purpose ng date na to. Lumapit ng bahagya si Lucas sa mesa. Kinuha niya ang brown envelope mula sa kanyang briefcase na dala-dala at marahang nilapag sa harapan ni Ariel. What's this? Contracts. Signed and sealed. Wait, what? Velasquez Holdings? Lucas, don't tell me.
75%. And as of today, Vergara Holdings officially owns majority shares of Velasquez Holdings. You already brought them? What? Binili mo na? And 75%? Lucas, ang laki nun kumpara sa inaasahan ko. Kaya bang bayaran ng company ko yun? Sino ba kasing may sabing sisingilin kita? Mabilis na nakitaan ng labis na pagkagulat ang mukha ni Ariel. Hindi siya makapaniwala sa mga salitang binanggit ni Lucas sa kanya. Binili ko yung shares, pero wala naman akong pinagsabihan na para sa'yo yun. Officially, the shares belong to my company. Pero kapag okay na lahat, ililipat ko yun sa pangalan mo. Lucas, come on. This is insane. Dahil sa buyout, pwedeng mawala kay Damian ang kumpanya niya. Dahil ikaw o ako, ang mas may karapatan sa kumpanya na yun. Magiging atin yun. Exactly. Isn't that what he did to you? Ginawa niyo impyerno ang buhay mo, Ariel. Now it's time for him to feel the same pain. I don't know what to say, Lucas. Sobrang saya ng puso ko ngayon kung alam mo lang. Actually, may isa pang dahilan kaya niyaya kita. Bukod sa good news na to. May isa pa. Ang dami mo namang pasabog. Ngumisi si Lucas at isang pitik ng kanyang kamay lumabas ang waiter na may dalang bouquet na inabot agad kay Ariel. Ito yung unang beses na binigyan kita ng bulaklak. Dati kasi kape ang palagi kong binibigay sa'yo. Dahil alam ko kung gaano mo kagusto ng kape. Thank you, Lucas. You really know me so well. Ariel, ikaw din. Kilalang kilala mo na ako dahil halos araw-araw tayo magkasama. Alam mo ang tapang-tapang ko, di ba? Wala akong inuurungan. Pero alam mo ba kung saan nababag ang buntot ko? Kung saan ako natatakot? Umiling si Ariel bilang tugon. Sa'yo ako takot, Ariel. Natatakot ako na baka pagkatapos ng lahat mawala ka sa akin. Kaya gagamitin ko na itong pagkakataon na to para formal na magpaalam sa'yo. Gusto kitang ligawan. Hayaan mo ako mahalin kita. Dahil di gaya ni Damian, na di ka kayang panindigan. Gusto ko mapangasawa ka, Ariel. Marami akong pangarap para sa'yo, para sa atin. Mas mataas pa ang pangarap ko para sa sarili ko. Dahil gusto kitang makasama. At hindi lang shares ng Velasquez Holdings na milyon-milyon ng halaga ang kaya kong ibigay sa'yo. Lahat ng meron ako ibibigay ko sa'yo. Basta hayaan mo lang ako mahalin ka sa paraang alam ko. Mabilis na nangilid ang luha ni Ariel dahil sa kilig at tuwa. Hindi niya alam kung paano niya sasagutin si Lucas. You don't have to decide right away. Handa ako maghintay. Kahit gaano pa katagal dahil mahal na mahal kita. Ariel, mahal na mahal kita. Alam mo, Lucas, sobrang sarap mong magmahal. Yung pagmamahal at pag-aalaga na gusto ko ibigay sa akin ni Damian noon. Ikaw ang nagbigay kaya sino ako para tumanggi? Ikaw na yan eh. Mag-iinarte pa ba ako? Kaya oo naman, payag akong ligawan mo ko. Walang pagsidla ng saya ni Lucas. Matapos marinig ang sagot na inaasam niya mula kay Ariel. Lucas and Ariel shared that romantic night. Hindi pa man sila ngunit makikitaan na sila ng sweetness sa isa't isa. Makalipas ng 2 araw, nagdaos ng emergency meeting si Damian kasama ang mga natitirang board members ng Velasquez Holdings. Halos maputla ang mukha ng lalaki. Habang hawak ang mga dokumentong kagabi lang, pinadala ng legal team. Sir Damian, are you aware of this new ownership update? Effective immediately, 75% of the company's share have been transferred to another entity. Sambit na investor na may kakarampot na shares sa kumpanya ni Damian. I know about the acquisition. It's under Vergara Holdings. Lucas Vergara made the deal personally. I was informed weeks ago. That's the thing, sir. It's not under Vergara Holdings anymore. What do you mean not anymore? Lucas would not. The shares were legally transferred to a new company yesterday. It's filed under the name AM Holdings Incorporated. Sagot ng sekretary ni Damian. AM? Who the hell owns that? Magkasalubong ang magkabilang kilay na tanong ni Damian. Here's their SEC registration copy. Everything's clear, sir. No dummy transactions. The listed CEO and sole owner. Umigpit ang hawak ni Damian sa folder. Nanginginig ang kamay niya habang binubuklat ang mga pahina hanggang sa makita niya ang pangalang nakasulat sa huling bahagi ng dokumento. Ariel Manzano. Umawang ang bibig ni Damian matapos makita ang pangalan ng dati niyang nobya sa dokumento.
Ang pagkabigla sa mukha ni Damian. Labis na ipinagtaka ng isa sa mga board members na kasama niya sa opisina. Kaya tahasan nito sinilip ang nakasulat. Oh, kay Miss Ariel Manzano pala nakapangalan ng shares. Naging matunog ang pangalan niya this past few months. Malaki siguro ang tiwala ni Mr. Vergara sa kanya, kaya pinagkatiwala sa kanya ang shares sa company natin. Kalmadong tura ng investors. No, this can't be right. She can't. She wouldn't dare. The transaction is fully legal. Lucas Vergara sold the shares directly to AM Holdings. Everything went through the proper channels. The documents are dated and signed. God damn it, Lucas! Ani Damian sabay malakas na pinukpok ang kamay sa lamesa. Mr. Velasquez, perhaps we can try to reach out to Miss Manzano. Maybe she's open for negotiation. No! She's not open for negotiation. She's here for revenge. Revenge? Hindi kita maunawaan. Paano gaganti sa'yo si Miss Manzano? May nagawa ka bang hindi maganda sa kanya? Malalim na nagbuntong hininga si Damian. Ayaw na sana niyang ungkatin pa ang nakaraan kaya lamang hindi niya magagawa pang ilihim yon dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Nang simulan ko itayo ang kumpanya ko, si Ariel ang sekretary ko. Tinulungan niya ako hanggang sa mapalago ko ito at hindi naglaon niligawan ko siya. Nagkagustuhan kami, naging girlfriend ko siya. Nasa peak na ang company nang malaman ko na ginagamit lang ako ni Ariel para pabanguhin ang pangalan niya. Gusto niya makuha ang kumpanya ko. Hindi niya ako minahal. Ginamit niya lang ako para sa pansarili niyang ambisyon. May mabigat pala kayong history. Di ba yan makakasama sa kumpanya? Kasi kung maapektuhan ng kumpanya, baka dapat ibenta ko na lang din ang shares ko sa kanya. Aminado ako hindi maganda ang paraan ng pagpapaalis na ginawa ko kay Ariel noon. Pinahiya ko siya sa lahat ng empleyado ko at ngayon nakabalik na siya. Di ako ng malaking gulo to. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap sina Damian at ang nasabing investor, biglang bumukas ang pintuan ng opisina ni Damian. Kapwa sila natigilan nang pumasok ang babaeng naka-black power suit. Oh, I heard someone mention my name. Ariel. Humakbang ng dahan-dahan si Ariel. Habang papalapit siya sa dalawa, nakasuot siya ng ngiti na abot tenga. Hello, Mr. Velasquez. I hope you don't mind me dropping by. After all, I'm the new majority owner of this company, and I think it's only fair that I introduce myself again. What the hell did you do? Matapang na tanong ni Damian. Tumayo siya tinawakan ng mahigpit ang braso ni Ariel. Ako ang kasama mo nang binubuo mo ang kumpanya na to. Tinulungan kita at imbes na pasasalamat ang ibigay mo sa akin, anong isinukli mo? Betrayal, hindi ba? Mas naniwala ka nun kay Serena kahit na ako yung girlfriend mo. Hindi ka nang hinayang na itapon ako kaya ngayon nandito ako. Ako naman ang gagawa ng ginawa mo sa akin. Ikaw naman ang itatrato ko na parang basura matapos pakinabangan. No, hindi pwede, hindi ako papayag. As if may magagawa ka pa. 3 years ago, you stripped me of everything, my dignity, my career, my name. Now I'm taking back everything you stole. And this time, Damian, I'm the one sitting in power. Ikaw naman makakaranas ng ginawa mo sa akin. You'll regret this. No, I won't regret this. Pero alam mo kung ano yung pagsisisihan ko? Yun ay, naniwala ako sa'yo noon. Damian, pinagsisihan kong pinili kita. Nagsisi akong sinayang ko yung ilang taon ng buhay ko sa pagsuporta sa'yo. Pero kahit na gano'n, ngayon ko lang napagtanto na buti na lang pala ginawa mo sa akin yun kasi kung hindi ko makikilala si Lucas. Kaya dapat pa rin ako magpasalamat sa'yo. Dahil ikaw ang dahilan kung ba't ko siya nakilala. Dahil sa tinura ni Ariel, natigilan si Damian para itong binuhusan ng malamig na tubig ng sandaling yon. Samantala, malaki ang ngiti na nilisan ni Ariel ang opisina ni Damian. Masayang-masaya siya habang pinagtatawanan ng imahe ng lalaki sa kanyang isip. Pagbalik niya ng sasakyan, sinalubong siya ni Lucas. Kanina pa ako naghihintay. Yeah, right, I'm so sorry. So what happened inside? Ano itsura ni Damian matapos niyang malaman na nasa iyo na majority shares ng kumpanya niya? Well, kung nakita mo lang kung gaano siya kagigil sa akin, napaka-satisfying sa pakiramdam. I hope you're happy because you're finally getting the result that you're looking for. Napabagsak mo na si Serena. Balita ko nga nasa ibang bansa na yan. Dahil hindi na kayanan ng pambabati ko sa kanya na social media. She deserves to suffer. She was my best friend.
May human diary pero anong ginawa niya? Sinaksak niya ako patalikod. Masyado mataas ang tingin niya sa sarili niya. Gusto niya siya lang magtatagumpay sa buhay. Buti na lang talaga, wala na mga taong yun sa buhay ko. Sobrang blessed ko. Dahil katulad mo ang kasama ko ngayon at sana hindi ka magbago, Lucas. Sana wag mong gawin sa akin ang ginawa ni. Hindi pa man natatapos ni Ariel ang kanyang sinasabi. Pinahinto na siya ni Lucas sa pagsasalita. Idinampi nito ang hintuturong daliri sa labi ni Ariel. Shh! Hindi kita iiwan. Kahit ano pa mangyari. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Mahal kita. Ilalaban kita. At hindi kita sasaktan. Kung gusto mo magpakasal tayo ngayon pa lang. Patutunayan ko sa'yo na hindi ko babaliin lahat ng pangako ko. Ngumiti si Ariel at hinampas ng mahina ang braso ni Lucas bago sumagot. Ikaw naman masyado ka mabilis. Kasalagad hindi pa nga kita sinasagot. Kailan mo ba kasi ako sasagutin? Darating din tayo dyan. Malay mo one of these days. Kapag nasa good mood ako, sagutin kita bigla. At kapag nangyari yon, ako ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Abot tenga ang ngiti ni Ariel sa tinura ni Lucas. Nagsimula na rin ito magmaneho at dinala siya sa isang lugar na nakahanda kung saan naroon din ang surprise date niya para dito. Makalipas ang isang linggo, tahimik ang buong conference room ng Velasquez Holdings. Isa-isa nang nagsidatingan ng mga board members at halatang kabado sa nalalapit na meeting. Nakaayos ang mga dokumento sa gitna ng mesa at sa unahan nakaupo si Ariel. Isa-isang nagsidatingan ng board members sa conference room ng Velasquez Holdings. Halatang kabado sa nalalapit na meeting. Nakaayos na ang mga dokumento sa gitna ng mesa at sa unahan nakaupo si Ariel. Pagpasok ni Damian, agad napako ang mata nila lahat sa kanya. Wala na ang dating tikas ng kumpiyansa na taglay nito. Ngayon mistulang isa na lang itong bisita sa sariling kumpanya. Good morning everyone, panimula ni Ariel habang mahinahong tinataas ang mga mata mula sa laptop. As the new majority owner of Velasquez Holdings will be making major changes effective immediately. Miss Manzano. Singit ni Damian sa pinakakalmadong boses na kaya niya. You don't have the authority to. Correction. I do have the authority. 75% ownership gives me that power. Please have a seat, Mr. Velasquez. This won't take long. First of all, projects under the management of Mr. Velasquez will be reviewed and reassigned. Second, effective today, Serena Valdez PR firm is permanently blacklisted from any future partnerships. Third, the board will now operate under AM Holdings as the parent company. Any objections? Walang sumagot sa tanong niya. Lahat sila ay tila takot kumontra. Tanging buntong hininga ni Damian ang umalingaw-ngaw sa silid. You're destroying everything I built. Madiing sabi nito. Hindi ko sinisira, Damian. Inaayos ko lang at mas pinapaganda. Don't worry, ako nang bahala sa pinakamamahal mong kumpanya. Halos umakyat na sa ulo ang gigil ni Damian pero pinili niyang magtimpi. Ayaw niyang gumawa ng gulo dahil tiyak niya makakasira yon sa kanyang kumpanya. The meeting was adjourned. Isa-isa nang nagsialisa ng mga tao hanggang maiwan sina Damian at Ariel sa loob ng conference room. Kasalukuyang nakaupo si Damian ng sandaling yon. Pagtayo niya, sinubukan niyang lapitan si Ariel pero winarningan siya nito. Don't come any closer. You already lost your chance, both in business and in me. Paano mo nagagawa lahat ng to, Ariel? Saan ka nang gagaling? Minahal mo ako nun. Minahal natin ang isa't isa. Nangako tayo na kahit anong mangyari pangangalagaan natin ang kumpanya na to. Do you still expect me to keep my promise even if you're the one who broke it? Nakalimutan mo na ba? Ang sabi mo hindi mo ako sasaktan pero anong ginawa mo? Hindi mo lang ako sinaktan, pinahiya mo pa ako sa harap ng maraming tao. Sinira mo ang buong pagkatao ko. Kaya huwag kang umasa na aalalahanin ko yung pinagsamahan natin. Dahil pinagsisisihan ko nangyari yon. Habang namumuo ang tensyon sa pagitan ni Ariel at Damian, biglang bumukas ang pintuan ng conference room. Nang lingunin to ng dalawa, biglang pumasok si Lucas. Anong ginagawa mo dito?
Di mo ba alam na hindi ka pwede sa kwartong to? Masungit na tanong ni Damian. Ang init naman ng ulo mo. Gusto ko lang naman tignan ko okay si Ariel. Ano yung na-expect mo? Gusto mong tignan si Ariel? Bakit ano ka ba niya? Dahil sa tanong ni Damian, natahimik si Lucas. Pero ilang sandali ang lumipas. Boyfriend ko si Lucas. Siguro naman bilang boyfriend may karapatan siyang pumasok dito. Tsaka hindi rin naman siya iba. He's the vice president of AM Holdings. He was the co-owner of my company. Oh, ba't parang gulat na gulat ka? Saan ka ba hindi makapaniwala? Doon sa nalaman mong boyfriend ako ni Ariel? O doon sa co-owner ako ng kumpanya niya? Huminto sa pagsasalita sandali si Lucas at tumakbang siya. Inakbayan si Ariel bago magpatuloy. Alam mo, since nandito ka na rin naman, sa'yo ko unang sasabihin ng plano ko. Plano? Anong plano? We're getting married next month. Ikaw ang gusto kong kuning best man. What? Bakit ako? Bakit hindi? We're business partners. So I want you to be part of my wedding. Di ka pwedeng tumanggi. Malalim na nagbuntong hininga si Damian. Palabas na sana siya na magsalita si Ariel. Sabihin mo sa girlfriend mo, gusto ko rin siyang kunin na maid of honor. I want the both of you to witness the wedding of the century. Tahimik na nilisan ni Damian ang conference room. Pagkaalis nito, saka pala nag-sink in kay Lucas ang lahat na nangyari. So it's really true? Girlfriend na hata? Yeah, matagal kong pinag-isipan to. Alam ko matagal na rin ako may nararamdaman para sa'yo. Tagal na kitang mahal, pero pinangungunahan lang ako ng takot ko. Hindi mo pagsisisihan na pinagbigyan mo ako, Ariel. Mahal na mahal kita. Gaya ng salitang binitiwan ni Lucas, seryoso siyang pakakasalan niya si Ariel, kaya wala naman siyang sinayang na panahon. Agad siya nag-hire ng wedding coordinator at inasikaso ang nalalapit nilang kasal. Sa paglipas ng mga araw, kahit abala siya sa pagpapalago ng kanyang imperyo, hindi yun naging hadlang para kay Lucas upang tumulong sa pagpe-prepare ng kanilang kasal. Sa katunayan, siya pa ang personal na sumasama sa wedding coordinator kapag may kailangan para sa kanilang kasal. At makalipas nga ang isang buwan, hindi na ako makapaghintay na magiging Mrs. Vergara. Ilang araw na lang magiging opisyal na mag-asawa na tayo. Ako rin. Hindi na ako makapaghintay. Alam mo kasi, Ariel, tagal-tagal ko nang hiniling na sana dumating yung araw na maamin ko sa'yo ang gusto kita. Alam mo, buti na lang talaga. Hinayaan ni Lord na mapunta muna ako sa maling tao. Dahil kung hindi, baka hindi kita nakilala. Ako naman, naging sub-sub ako sa trabaho. But worth it naman. Dahil hindi lang katanyagan na nakamit ko. Nagkaroon pa ako ng isang katulad mo. Noong sandaling yon, kasalukuyan sila nakahiga sa loob ng kwarto sa bahay ni Lucas. Kapwa sila nakatanaw sa kisame at nangangarap. Ariel, ilan ang gusto mong anak? Bakit ako tinatanong mo? Ikaw, ilan ba ang gusto mo? Alam mo, kahit 2 dosena pang anak, kaya ko eh. Kaya ko silang buhayin. Pero ikaw ang iniisip ko. Hindi madaling manganak. Ang process ng pregnancy hindi madali. Sobrang laking sakripisyo. Ayoko mahirapan ka kaya kahit isang anak o 2 okay na yun. Lagi mo talagang sinisigurado na okay ako, no? Ang swerte ko talaga sa'yo, Lucas. Mahal na mahal kita. Habang abala sa kanyang opisina sa Velasquez Holdings, Ariel, pumasok ang kanyang sekretarya. Habol hininga pa itong humarap sa kanya. Oh, ba't ganyan itsura mo? Ba't parang pagod na pagod ka? Galing po kasi ako CR sa kabila. Under maintenance po kasi yun nasa malapit. Ah, ganun ba? E ano ba kailangan mo i-report? May sasabihin ka ba? Opo eh. Miss Ariel, si Miss Irina po bumalik na siya. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Papuntahin mo siya dito. Gusto ko siya makausap. Sige po. Tumalikod na ang assistant ni Ariel pero bago pa ito lumabas, dumating na sa nasabing opisina si Serena. So it's true. Ikaw na nga ang nagrarena-renahan dito sa Velasquez Holdings. Talaga palang desperada ka na makaganti, no? Di ka pa nakontento sa pamamahiyang ginawa mo sa akin. Talagang pati itong kumpanya, ginalaw mo pa? This company is dying, Serena. Sinalba ko lang tumula sa pagkalugi. Di ba dahil sa'yo maraming investor ang ginustong mag-pull out ng shares nila?
So imbes na bungangaan mo ako, ba't di ka nalang magpasalamat? I will never do that. I don't care. Anyways, buti at bumalik ka. Bukas na ang kasal ko at di ka pwedeng mawala doon dahil ikaw ang maid of honor ko. Talagang gaga ka, no? After all, you are still my best friend. Kaya wala akong pwedeng maging maid of honor kundi ikaw lang, wala nang iba pa. Alam ko hindi lang yun ang rason kung ba't mo ako iniimbitahan sa kasal mo. Alam ko naman na gusto mo lang ipamukha sa akin na sa kabila ng ginawa ko sa'yo, maswerte ka pa rin. Nakahanap ko pa nga na mas better kay Damian. Mas mayaman, mas matalino at higit sa lahat, mahal na mahal ka. Right, sige, ikaw na ang panalo, nasa iyo na ang lahat. Nakaganti ka na. Sana masaya ka sa lahat na na-achieve mo. Congratulations sa inyong dalawa ni Lucas. Makalipas ang isang araw, mainit ang sikat ng araw ngunit banayad ang simoy ng hangin. Sa isang malaparaisong hardin na napapalibutan ng mga puting bulaklak at hanging fairy lights, nagsimula ang pinakaimportanteng araw sa buhay ni na Lucas at Ariel. Maagang gumising si Ariel. Sa loob ng bridal suite, makikita siya nakaupo sa harap ng salamin habang inaayusan ng makeup artist. Tahimik lang siya sa loob-loob niya pero ramdam niya magkahalong kaba at tuwa. Ready ka na ba, Ma'am Ariel? Handa na. Di ko lang talaga maiwasang kabahan eh. Sa gilid naroon si Serena, nakasuot na eleganteng lilac gown bilang maid of honor. Matalim ang tingin niya kay Ariel noong oras na yon. Do I still have to do this? After all, you're still my enemy. Kailangan mo gawin yan. Kung hindi, tuluyan kong tatanggalan ng karapatan si Damian sa kumpanya niya. Lahat ng efforts niya, lahat ng yon mawawala. So galingan mo magdesisyon. Sa'yo nakasalalay ang kumpanya ng boyfriend mo. Samantala sa kabilang side ng venue, abala naman si Lucas habang inaayos ang kanyang necktie. Kasama ang kanyang best man. Suot niya ang black tuxedo na idinisenyo para lang sa kanya. Salamat sa lahat ng masasakit na ginawa mo kay Ariel. Kung di mo siguro ginawa yon, baka hindi ito nangyayari ngayon. Minahal ko si Ariel. Alam yun ni Serena. Malaki ang kasalanan ko sa mapapangasawa mo. Naniwala ako sa paninirang binato sa kanya. Nagpauto ako, pero hindi man kami nagkatuluyan. Kahit kaaway man ang turing namin sa isa't isa. Alam kong deserve niya lahat na natatamasan niya ngayon. After all, may karapatan siyang maging masaya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang wedding march. Sa harap ng altar habang nakatingin sa isa't isa, binibigkas nila ang kanilang mga panata. Ariel, sa harap ng lahat, pinapangako kong aalagaan kita. Hindi lang sa mga araw na madali, kundi pati sa mga araw na mahirap. You're my peace, my home, and my forever. I love you, Ariel. Lucas, pinapangako ko mamahalin kita hindi lang bilang asawa kundi bilang partner, kaibigan at kakampi sa lahat ng laban. You found me when I was broken, and you loved me whole again. Pagkatapos ng kiss the bride, marahang hinaplos ni Lucas ang pisngi ni Ariel at niyakap ito. Pagkatapos na nagpalakpakan ng lahat, sabay bagsak ng petals mula sa taas. Matapos ang kasal, binigyan ni Lucas si Ariel ng regalong hindi nito makakalimutan sa buong buhay nito. Ang regalo nito, last will and testament niyang lahat ng kanyang ari-arian, lahat ng bagay na meron siya, merong parte ang kanyang asawa. Nasaksihan ni Serena kung paano itrato ni Lucas si Ariel. Doon muling nabuhay ang pagkainggit niya dito. At napagtanto niyang kahit kano pa ang gawin niya, hinding-hindi niya mapapantayan ang dating matalik niyang kaibigan na itinuring niyang kalaban. Samantala, tuluyan ang napasa kamay ni Ariel ang pagpapatakbo ng Velasquez Holdings. Habang si Damian naman nagmistulang tauhan na lamang sa sarili niyang kumpanya. Habang pataas ang buhay ni Ariel, kabaliktaran naman na nangyari sa buhay ng mga taong nanakit sa kanya. Masaya na siya, habang ang mga taong nagpasakit sa kanya, patuloy pa rin sa pagsisikap na makabalik sa buhay na sinayang nila. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!